Nag-iiyak at nagpuputat sa kakamping niyang mainstream media. Eto si Barbero, mga kababayan. At nagpapabiktim pa, mga kababayan. Akalain nyo, ang sabi niya, hinaharas daw siya, mga kababayan, ng mga vloggers. After niyang ipatawag, mga kababayan, at nilabasan pa ng show cause order, hinaras ang mga vloggers. At yung isa, mga kababayan, kinasuhan pa mismo ng PNP. Tapos tinawag silang mga narco-vloggers na may kaugnayan daw sa droga, mga kababayan, at pogo vloggers. At nung kinasuhan, nag-iiyak sa TV, mga kababayan. Pinapalabas pa niya ngayon, mga kababayan, na hinaharas siya. Ang ungas na to, mga kababayan, panoorin niyo po, ha? Bumuelta si House Quadcom Overall Chair Robert Ace. Anong buwelta mo? Diyan sila magaling, mga kababayan. Kaya galit na galit sila sa mga vloggers sa social media dahil hindi nila makontrol. Samantalang itong mainstream media, mga kababayan, pakinggan nyo si Corimao, mga kababayan, si Corina Sanchez. Bumuelta! Ganyan talaga. Bumuelta ba yan na nagpuputak nga? Parang nga nag-iiyak, mga kababayan, kakampi nila ang mainstream media, pakinggan nyo, ha? Kung paano nila dinideliver ang kanilang mga balita. Bumuelta! Bumuelta! Bumuelta daw. Wow. Quadcom Overall Chair Robert Ace Barbers matapos siyang kasuhan ng libel ng social media vloggers. Ilang counts of libel yun, mga kababayan. Ang daming nagsampa ng kaso. Paglilinaw ni Barbers, bumubuo lamang sila ng batas para masawata ang fake news. Tapos ikaw ang number 1 fake newser. Siya na mismo sabi, mga kababayan, pogo vloggers daw at narco vloggers. Wala siyang ebidensya. Ikaw ang fake news. Bubuo ka ng batas na anti-fake news tapos ikaw ang numero 1 ng sinungaling. Hindi na ikinagulat ni Quadcom Overall Chairperson at Surigao del Norte Representative Robert Ace Barbers ang pagsasampa ng kasong libel laban sa kanya. Sana nga matuluyan ito, mga kababayan. Huwag kayong umatras, mga vloggers. Ng mga social media vlogger. Sa programang At the Forefront ng Bilyonaryo News Channel, sinabi ni Barbers na kahapon lang yan nalaman ang naturang kaso. Walay ka pala. Kasama naman yan Siyempre, takot yung mga yan humarap sa TRICOM. Natural! Hinaharas nyo Dahil mga diktador na kayo dyan sa TRICOM ninyo. Ngayon, hinahamon ka, sa korte kayo magharap. Ikaw naman ang nag-iiyak. Takot yan, mga yan na... in fact, doon sa TRICOM, mga kababayan, makukulong ka ng walang dahilan. Hindi lang nila magustuhan ang sagot mo. Kulong ka kaagad. The basis for filing a libel case against me is a pure harassment case. Wow, harassment! Ang number 1 ng haharas, mga kababayan. Nagreklamo ng harassment. Feeling victim, no? Ang ungas, mga kababayan, no? Mahinto yung investigation. No! Sino sila para magpahinto ng investigasyon? Tuloy ang investigasyon nyo! Anyway, mga kababayan, wala na pong kwenta yung investigasyon nila dahil salat na sila sa oras, mga kababayan Wala na silang session. Siguro, pagbalik nila sa June, ilang araw na lang. At kapag matatapos ang 19th Congress, mga kababayan, back to zero agad na naman yung mga inumpisahan yung mga hiring-hiring dyan. Mauuwi yan sa wala. Kaya for what? Nakukontinue itong TRICOM, mga kababayan. At yung committee hearings ng TRICOM. Pinabulaanan din ni Barbers na may pinangalanan siya sa mga vlogger. Wala daw pinangalanan, mga kababayan. Tapos, paano na yung pinadalhan nyo ng sulat? Wala bang pangalan doon? 40 na sila Anong hindi pinangalanan? Gine-generalize si Barbers, mga kababayan Ibig sabihin, lahat. Kahit ikaw, Barbers, hindi mo pinangalanan. Pero the fact na nilista nyo sila, nilagay nyo sa kapahamakan ang mga buhay ng mga taong ito. Tinawag ko raw silang narco-vloggers at pogo vloggers. Totoo. Tinawag! Umamin, mga kababayan. Yung statement doon sa aking privilege speech. No. Gusto mo, isampal namin ng ebidensya. Pinapalabas ito, mga kababayan, nasa privilege speech na sinabi iyon. Yes! Sinabi niya ngayon sa privilege speech. Pero, mga kababayan, may isang interview si Barbers, mga kababayan, na hindi privilege speech. Sa interview niya kay Ted Filon. Naka-on-air pa yun, mga kababayan, ha? Nakikinig ang buong Pilipinas sa social media. Wala siya sa plenaryo nun, mga kababayan. Outside iyon sa kanyang trabaho bilang congressman. Pwede siyang makasuhan. Dito, mga kababayan, pinapalabas na sa privilege speech hindi sila pwedeng kasuhan doon, mga kababayan kahit magpuputak pa sila doon. Pero yung interview mo kay Ted Filon, yun ang ebidensya. Walang humpay, no? Itong
mga so-called narco-vloggers at saka pogo-vloggers. Narco-vloggers at saka pogo-vloggers. Na these vloggers who continuously throw fake news or peddle. Oh. So paano ikaw? Hindi ka fake news. Nasaan ang ebidensya mo na link sila sa pogo at sa narco? Ungas mga kababayan. Fake news against the government, against the anybody in government. Di kasuhan nyo ng libel. Katulad ng kinaso sa'yo. Ang ginagawa nito mga kababayan, sila ang nangaharas. Mayroon namang batas eh. Mayroong cyber libel, mayroong libel. Bakit pa kayo pagpapatawag o pinatawag talaga mga kababayan yung lahat ng mga Duterte supporters? Majority kung hindi lahat. O anong tawag dyan? Hindi pa ba yan panghaharas? Bakit namimili kayo na ang mga vloggers si bangag na mga kababayan? Yun ang numero unong mga fake newser. Yung isa pa nga naging music na. Seems to be funded by this pogo. Ngayon mga kababayan, seems to be funded na. Sa interview niya kay Ted Filon, pogo vloggers, para siguro siya mga kababayan na pogo vloggers, narco vloggers. Vloggers and these narco vloggers. I did not name names. I didn't name names. Paano pala yung nasa listahan 40? Patong-patong ito mga kababayang kaso. Wala naman kami sinasabi, di ba? Wala naman sa presinto ka na magpaliwanag. So, wala pinangalanan pero may listahan. Kaya nga dapat mag-contribute sila, no? Kung gusto nila na maayos ang paggamit ng social media platform. At sino ka? Nakasaad din yan sa saligang batas mga kababayan na walang dapat batas na maipasa na magko-constraint sa freedom of speech and expression. At hindi ito magamit para magkaroon ng kaguluhan sa bansa. Kayo nga ang nag-uumpisa diyan ng gulo dahil pinupolitikan niyo yung Kongreso. Nagkahati-hati ang bayan mga kababayan dahil sa Quadcom na iyan sa mga kaululan ng mga ugag na ito. We are suing Ace Barbers. We are not suing them for us. Ako, personally, I'm suing him. Isa ito sa nag-sue mga kababayan, si KLC. Rosette Laureta. Chu. For all the Filipinos na siguro takot or hindi alam kung anong gagawin pag sa kanila gawin to. Go, just want Rosette. you to know you have a legal remedy. This is what you do to fake news purveyors. Tama. Bakit hindi kasuhan ni Barbers mga kababayan? Dahil kapag aabot yan sa korte, siguradong talo si Barbers mga kababayan eh. Dahil may punto ang mga batikos mga kababayan sa opisyalis ng gobyerno. Maraming nang ruling dyan ng korte na hindi dapat balat sibuyas itong mga government officials. Kaya pinapatawag nila mga kababayan para doon nila didikdikin sa kanilang CRICOM. We're suing a congressman because he felt like he could just get away with ruining our reputations. Personally, you cannot get away with ruining. Hindi po sila mga basta-bastang mga vloggers mga kababayan ha. Professionals po sila mga kababayan. Mayroon po sila mga sariling profesyon. Example, si KLC mga kababayan. Nagtatrabaho yan sa media mga kababayan eh. Writer ata ito sa Manila Bulletin. Si Atty. Trixie, abogado. Si Lorraine Badoy, doktor. At marami pang iba mga kababayan na yung pagbablog is purely kanilang ambag sa bayan para ilabas ang mga impormasyong mga kababayan na pilit kinukubli sa atin ng mainstream media. Kaya galit na galit silang mga animal. Pati yung mga taga-media mga kababayan, galit na galit sa taga-social media dahil tinatalo na mga kababayan sa engagement. By the way, anong masasabi nyo dito mga kababayan na si Barbers ay ngayon nag-iiyak mga kababayan at nagpuputak sa mainstream media dahil hinaharas daw siya. Anong masasabi nyo dito? Post your comments below.